Ito, simple lang mga pare ko, sa mga gusto po maglagay ng passing light, gamit po yung kanilang headlight, ganito lang po ang inyong gagawin. So, ang una nyo pong gagawin is kailangan nyo pong buksan itong inyong head upang ma-access nyo po yung wiring nitong inyong headlight. At ganito po yung itsura niyan sa loob. Ito po yung ating headlight at ito naman po yung ating on and off switch. At the same time, kasama na rin po dito sa ating switch ang high and low beam. So ito po yung ating ignition switch, yung ating fuse at yung ating baterya. So kung battery operated po itong ating headlight, ito po yung ating wiring. So yung kuryente dadaloy po dito sa ating fuse, daloy ng ating ignition switch. So pag on po natin yan ay magsusupply po ng kuryente yan dito sa ating high and low switch. So mamimili po tayo kung ano po dito ang ating gagamitin, high o low. So magbibigay po yan ng kuryente dito sa ating headlight at ito po ay iilaw. At depende rin po yan sa supply ng inyong headlight. Pwede rin pong stator driven. So wala na po to. Ang mangyayari, galing po ng stator, diretso po sa ating on and off switch. So diretso yun po yan dito sa ating headlight. So wala naman pong problema kung maglalagay po tayo ng passing light. So either way po yan. Pwede din pong stator driven at pwede din po to sa ating battery operated na headlight. At ang gagawin lang po natin, very simple, kung makikita nyo, ay maglalagay lang po tayo ng passing light switch. So ito po yun, makita nyo, napakasimple lang galing po ng ating auxiliary line ay kukonekta po natin sa ating passing light switch at ikokonekta naman po natin siya sa ating high ng ating headlight. At ito na po yung ating actual at ito din po yung makikita nyo wiring pag binuksan nyo po yung head ng ating headlight. So yung part po na to ay hindi nyo makikita kasi balot na balot po to ng electrical tape. Hanggang dito po yan. At ang makikita nyo lang pong part ay itong part sa pinakasakit ng ating headlight. So mangyayari, ginawa po natin ito, nag-demo po tayo, kilas-kilas po natin para makita nyo po yung kanyang wiring. Kung makikita nyo po, katulad din po sa ating picture at ito po ay battery operated. So yung kuryente po na galing baterya, pag on po ng ating ignition switch ay dito po yan manggagaling. So papasok po sa ating on and off switch at didiretso po yan sa ating headlight at mamili po tayo kung low or high, di po ba? Then ang gagawin lang po natin, sabi nga po dito sa picture, ang gagawin daw po natin ay split daw po natin to or biyakin po natin yung high niya. So alamin niyo po kung ano po dito yung high, Kasi dito po sa sakit ng ating headlight ay may makikita po kayong tatlong wiring, green, blue at yellow. So yung green, obviously ito po yung ground. Ang yellow, ito po yung low at yung high naman po ay kulay blue. So itong blue po ang ating lalagyan ng ating passing light switch. Siyempre po, kailangan po natin mag-provide ng passing light switch at kahit na pong passing light switch na pwede nyo gamitin ay pwede. Basta ang importante po ay bumabalik. Tulad po nitong horn switch. So hindi po tulad na nag-i-stack na gano'n Ayan, kailangan po ay namamatay siya pabalik. After nyo po ma-mount to sa inyong motor ay lagyan na po natin siya ng wiring. So itong pula ay dugtungan po natin siya ng wire. At ito po yung ating wire. Dahil ito po ay ilalagay po natin sa ating auxiliary line. So sa connection mga pare ko for demo lang po to. Dahil ang standard po na ginagawa ko dito ay kinaklam ko po to. Kinaklam ko po ng ganyan at pagkatapos po ay lalagyan ko po siya ng syncable tube. So pwede ko rin po itong hinangin. Hinangin po natin siya upang ma-connect po natin. So kung wala po kayong clamp, wala po kayong panghinang, no choice po tayo. At ganitong connection po ang inyong gagawin. Ito yung twisting na lang po ng kanyang wire. Then, syempre lalagyan mo natin siya ng syncable tube for safety. Saka po natin siya painitan. Then, i-connect na po natin itong ating passing light switch sa ating auxiliary line. At inuulit ko po, galing po itong auxiliary line sa ating ignition switch. So, dito po yan sa kulay black. Nag-split po tayo dyan at naglabas po tayo ng kapirasong wire upang maging auxiliary line natin. Then, sunod naman po natin, syempre ito naman ay ikakabit po natin sa headlight na natin sa kulay blue. Dahil itong kulay blue na wire ang high po ng ating headlight.
So ito, marami din po tayong paraan dito. At ang unang paraan po natin dito ay i-split po natin itong kanyang wire. So balatan po natin siya at saka po natin paikutin itong ating i-connect na wire. Pwede po natin siyang putulin at saka po natin siya itubis ng 3. Pwede rin po natin siyang i-connect as ganito. Lalagyan po natin siya ng clamp. May 3 split po na ganito yan. So pwede rin po natin siyang hinangin. So bahala na po kayo kung ano po yung kaya nyong gawin. But, basta importante lang po ay kailangan pong balot na balot para maiwasan po yung ground or short circuit. Ang gawin po natin ay putol. So putulin po natin dito sa pinaka-connection niya. Kasi sayang yung wire At magagamit po natin to sa iba po nating video. Then ilabas po natin yung kanyang wire. Ganito din po dito sa isa. Saka po natin lagyan siya ng ayun. And after that is saka po natin ito twist at pagsasamahin itong 3. Ayun. So unulit ko, pwede nyo po itong hinangin, pwede nyo po itong lagyan ng clamp para maging ganito. After po natin mapagsama-sama yung wire, siyempre, lagyan po natin siya ng syncrable tube. Saka po natin siya iinitan. So wala mga pare ko At ito na po, meron na pong passing light tong ating motor gamit po tong ating headlight. Kaya pag overtake po kayo o kaya naman po ay may kasalubong ay may passing light na po kayong magagamit. At kapares na kapares po nito yung nakalagay sa ating Honda TMX Supremo. So yung mga pare ko, ganyan-ganyan lang po maglagay ng passing light sa ating motor. At ang susunod po na video natin dito is maglalagay din po tayo ng passing light with horn. So abang-abang lang po sa ating next video.